Pinas yun. Kahit na ano, diba, kumari, umabsent ka, pagbalik mo ng trabaho, naka-chest out pa yun, di ba? Parang wala nang nangyari. Dito, hihingi pa ng pasensya sa mga katrabaho niya. Yo, minasang konbanwa, good evening everyone, o magandang gabi sa inyong lahat. It's your boy Simon STV. So, for today's video, tatalakayin natin kung ano ba ang mga ayaw na Japanese sa oras ng trabaho. So, meron tayo ngayon ditong note para malino nating matatalakay, mabe-breakdown. Number 1 para sa akin yung pagiging absent. Pagiging late. Yan, pagiging late. Number 1 sa akin yung pagiging late. Dahil hindi ko naman sinasabing bawal, pero kapag valid yung reason, is okay lang naman yan. Kasi naalala ko dati yung mga katrabaho ko, mga Japanese, ni Yunjin, na kapag malilate sila, nag-i-inform na kagad nila yung senior namin, o kaya yung officer in charge sa trabaho, o kaya yung manager, Tencho, ini-inform na kagad nila na hindi ako makapasok sa eksaktong oras kasi hatid ko yung anak ko, o kaya kahit yung manager namin nalilate din, o kaya medyo malilate ako gawa ng heavy snow, grabe yung ulan ng snow, yun, okay yun, valid yun. Tapos yung syempre yung asawa ng pagiging late, kapag palagi ka ng late, ang kasunod ay absent. So yun, pangalawa yun na ayaw din ng mga Japanese. Okay lang naman umabsent, pero alam mo yun, dapat valid din. Gaya nung may sakit ka. Tsaka dito naman sa Japan may paid leave na 12 every year. Na kapag kunwari nag-absent ka, may sakit ka, may trangkaso ka, pwede mong gamitin yung paid leave mo na yon para babayaran pa nila yung araw mo, buo pa rin naman. Pero ano yun, yung culture dito ng mga Japanese, ewan kong ba't hindi nila gaano nagagamit yun eh. Kasi yung halimbawa, nakatatlong taon ka na hindi mo nagamit, yung hindi mag-a-add yun na kunwari, itong 12 na to, ipunin ko to. Pagdating ng pangalawang taon, mayroon ka ng 24. Tapos pagdating ng pangatlong taon, mayroon ka ng 36. Hindi ganun eh. Kasi every 2 years, yung 12 na yun, kapag hindi mo nagamit, mawawala yun pagdating ng 2 years. O kaya, kumari, mayroon ka man nagamit doon, pero yung matitira mo, sa pagdating ng 2 years ay, ano na yun, mawawala. Another paid leave na naman. So, yun, ganun. Mahirap bawal ang mag-absent dito sa Japan. At hindi rin basta-basta nakagamit ng paid leave na UQ na sinasabi nila dito. Yun, ayaw ng mga Japanese yan, absent. Naalala ko rin dati, ito, kwento ko na rin pala sa inyo, yung senior ko na Japanese, nagkaroon ng rayuma, namamaga yung tuhod. Tapos, nung araw na yon, pumunta pa rin sa company, tapos kinausap ko yung mga Pilipino, sabi niya, busy ba ngayon? Sabi ko, Sugashi desu ka? Sabi ko, oo, busy ngayon. Madaming pinalit ng mga gulong at mga change oil at kung ano-ano pa mga repair na pumasok sa tindahan. Tapos, nanghingi ng pasensya. Biruin mo, sa atin, kung sa Pilipinas yun, kahit na kumari, umabsent ka, pagbalik ng trabaho, naka-chest out pa yun, di ba? Parang wala nang nangyari. Dito, hihingi pa ng pasensya sa mga katrabaho niya na hindi siya nakatulong, ganun ang Japanese, matindi talaga ang dedication nila pagdating sa trabaho. Yung magdadahilan, yun, lalo kapag mali mo, nagdadahilan ka na, nahuli ka na, nagdadahilan ka pa, ayaw kasi nila yung hahaba pa ng usapan. Kaya kung alam mo namang mali mo talaga, hindi naman nakakababa ng pagkalalaki ang humingi ng guminasay, pasensya, mag-sorry sa kanila. Pagkatapos nun, pag nagganong ka na, tanggap nila yun, mamaya okay na kayo. Hindi nga mamaya pagkatapos ng sorry na yun, trabaho na ulit. Tapos maayos na. Pagtapos ng trabaho, may biro na ulit. Ganun ang mga Japanese, hindi damdamin na, hindi alam mo yung madamdamin. Sa pag nagkamali, sorry ka lang, malambot na puso nun. Wala na yan, parang lilipas na basta mag-sorry ka lang, sincere na sorry. Tapos, yun, yung pang-apat sa akin, yung sa cellphone sa oras ng trabaho. Ito hindi ko naman nila lahat kasi yung dati, alam niyo guys itong company na pagtatrabahoan ko, yung Kaisha na pinagtatrabahoan ko ngayon, isa pangalawang company ko na. Yung unang kong company, okay ako mag-cellphone anytime. Kasi ang ginagawa ko, pag hindi ko alam yung sasakyan na, hindi ko kabisado yung sasakyan, ginagawa ko, sinesearch ko, para hindi ako magkamali sa pagpalit ng pyesa, o kaya sa timing belt, yan, sinesearch ko. Para hindi magkamali, okay lang yun. Pero pag nakita nila na magamit ka lang na, alam kasi dito sa Japan kasi ang sikat Instagram tsaka Line. Kung Instagram, kapag gumagamit-gamit ka ng ganun,
makita nila, tapos line, nagchat-chat, ano yun, off sa kanila yun, sasawayin ka na nila. Pero kung may nakita nila nagsisearch ka about sa trabaho, gaya sa akin, na mekaniko, okay yun, nakikita nila, okay, mga piyesa-piyesa, mga pinagsisearch na sa sasakyan, okay yan. Pero kapag mga naglalaro ka lang, di ba, dito, yung mga matatanda rin dito, kahit na malalaki na yung mga anak nila, nagigimis pa. Atin, kapag sa Pilipinas, makita nagigimis ka, sabihin na tatay mo, bata ka talaga. Doon sa dito, di ba, sa Japan, mahilig sa anime, cartoon yan. Ano po nakita, naglalaro ka lang ng cellphone, Pokemon, ako, yari ka dyan. Pagalitan ka ng leader mo. So, yun, cellphone sa oras ng trabaho. Tapos yung panglima, para sa akin, nag-uusap habang nagtatrabaho. So, yun. Hindi ko naman nila lahat kasi meron akong mga nakita sa ibang vlog na sa kanila okay lang naman daw nag-uusap. Pero dati sa trabaho ko kasi, yung sa una ko naman to, naranasan ko sa una ko, yung, syempre, yung may dumating na junior, mechanic, pumasok doon sa kaisya namin. Tapos syempre, dahil pioneer ako sa company na yun, na nabik na mayroong kausap na Pilipino habang nagtatrabaho, magkatabi kami ng lifter. So, parang naasar yata yung leader namin, pinaghiwalay kami. Tapos yung nasa gitna namin, Japanese. Tapos, siya na doon, ako dito. Tapos yung sa gitna namin, Japanese. Yun, pinaghiwalay kami. Ayaw kasi na yun habang trabaho nag-uusap. Parang hindi gano'ng productive pag ganun tingin nila. Pero sa ating mga Pilipino naman, habang nag-uusap trabaho. Pero, syempre, dahil dayo tayo, sundin natin kung ano yung rules nila dito. Tsaka kung ano yung culture nila, di ba? Magkakaiba kasi tayo ng mga work ethics eh. Kaya, sundin natin. Yun, para naman sa atin yan. Tapos, yun yung panglima sa akin. Tapos yung pang-anim, ito, pinakamatindi ito, nagsisinungaling. Naalala ko, kwento ko lang rin sa inyo. Year 2019 nang dumating ako dito sa Japan, yung kasama ko hindi nagkaroon kami ng hindi magandang unawaan. Tapos nagkaroon ng pisikalan, nasuntok ko siya sa mata, tapos nagkasugat. Tapos nung pinag-usap na kami ng kumiay, pati ng vice president namin sa conference room, dinahilan lang namin na natamaan ng sampayan. Kasi baka hindi kami papansin nung araw na yun, sabi baka may nag-away daw na tinamaan ng sampayan. Tapos nung naulit-ulit nagkaroon kami ng hindi na naman magandang pagkaunawaan. Pangalawa, nag-meeting ulit kami doon sa may meeting sa conference room. Tapos kasama yung kumuhay pati yung vice president namin. Sinabi ko na paghiwalay na lang kami ng company. Siya ilipat sa ibang branch. Tapos ako dito na lang sa pinaka main branch. Pag hindi kami paghiwalay, baka kung ano pang yung masama namin magawa sa isa't isa. Tapos para mapaghiwalay na kami, inamin ko na yung unang nangyari dati na sugat niya sa mata, isinuntok ko. Tapos yun, alam niyo yung narinig niyo sa cartoon anime na Kusayaro na! Gumanon talaga yung vice president namin. Nakatakot pag nagalit din yung mga Hapon. Pero sa boses lang yan, hindi naman mapalapit yung mga Hapon dahil may batas sila dito. Tapos yun, ayaw nila na nagsisinungaling. Tapos yun yung pang-anim sa akin. Tapos ang pampito yung nagmamarunong. Yan. Alam nyo guys, may panahon naman dyan para dyan kung marunong ka naman talaga, may panahon naman dyan. Hindi naman masama na kapag marunong ka, kasalanan ba yun? Marunong ako na, tapos ipapakita ko na sa kanila. Hindi naman kasalanan yun. Okay yun. Pero may paraan, may ibang oras para dyan. Halimbawa lang yung Hapon, nahihirapan sa gawain na yun. Ang mga Hapon kasi guys, may pride yan. Grabing ego nan. Sobrang pride ang Hapon. Ayaw nila nang sasapawan. Alam ng mga ibang Pilipino na nagtatrabaho yan dito sa FW, sila magpapatunay na ang mga Hapon ay sobrang ma-pride. So kapag nakita mong hindi marunong, wag mong aksyonan na ikaw gagawa na para mas superior ka sa kanya. Hayaan mong siyang mag-approach sa'yo na alam mo ba yan, baka pwedeng gawin mo yan, hayaan mo yan. Kasi may panahon naman dyan kapag araw-araw mo na papakita yung best mo, palagi-lagi kang nagagambatero, kapag lagi mo pinapakita yung best mo, maayos lahat ng trabaho mo, mapapansin naman nila yan. Kapag nakita nilang kaya mo yung trabaho, dyan darating yung tamang panahon na ititiwala na nila sa'yo yung mga komplikado at mahihirap na trabaho. Yun yung panahon na para gawin mo na kaagad. Pero kapag nakita mo nahihirapan sila, huwag kang umaksyon na tutulungan mo sila, kaya mas superior ka sa kanila na alam mo to, ikaw hindi mo alam yan. Wag ganun. Hayaan mo lang na sila ang mag-approach na sa'yo na kailanganin na yung tulong mo.
yun, okay sa kanila yun. Tapos yun yung pang 7 sa akin, yung nagmamarunong. At pang 8, ayaw na nakatayo lang na walang ginagawa sa trabaho. So ito, dahil dito sa Japan, hindi lang naman sa Japan sa lahat ng bansa, ang bayad ng pasahod, di ba, per oras. Sa Pilipinas, per araw dito kasi per oras. Kaya kapag makita na wala kang ginagawa, parang off sa kanila yun. Sa akin bilang isang mekaniko, kapag walang ginagawa doon sa shop, dahil hindi naman araw-araw o oras-oras, minuminuto na maraming pumapasok na sasakyan sa area namin. So, ang ginagawa ko, pag walang trabaho talaga, tinitingnan ko yung, di ba, sa balance ng gulong, naglalagay kami ng weights, tinitingnan ko yun kung mayroon kumpleto pa ba yung weights. Kapag hindi, kukuha ko sa stock area, magwawalis, tapos magpupunas nung mga tulo ng oil, tapos tutupiin ko yung lata ng oil, yung mga ganun. Tapos alam mo yung mga waste oil, nilalagay ko sa malaking container yun, may container kasi yun, tinatapon ko yung mga ganun. Basta masabi na may ginagawa ka kasi per oras, kailangan ipakita mo rin na worth it din yung binayad naman nila sa atin bilang trabahador, diba? Tapos yun yung ano sa akin pang 8. Tapos yung pang 9 sa akin, kumain sa oras ng trabaho. Yun, ewan ko lang guys pero sa akin kasi naranasan ko yan dito sa pangalawa kong trabaho, sa pangalawang company ko kumain ako ng candy, yan, kumakain ako ng candy. Tapos syempre tutunawin na sa bibig yun, ako nakagat ko. So pagkagat ko, narinig nung senpai ko, yung senior ko na may kinakain ka. Sinabihan ako na bawal yan kasi masyadong informal. So yun, nung araw na yun, hindi na ako makain. Kung kumakain naman ako, pero syempre patago na, tapos hindi na talaga obvious ko dati. Parang okay, nguya-nguya. Tapos tinutunaw, halata talagang may candy. Ngayon, hindi ko na ginagawa yun. At pang 9, yun yung pang 9 para sa akin. At ang pang 10, ang pinakalas para sa akin, ang sumagot ng yes kahit di mo naintindihan yung instruction ng nag-utos sa'yo na Japanese, di ba? Kasi dito sa Japan, alam nyo guys, sa akin lang 90% ng mga sa populasyon ng Japanese, parang nasa 90 or 85% lang yung mga marunong yung pure Nihongo lang talaga ang ang ginagamit na, alam mo yun, na language. Kaunti lang marunong sa kanila dito ng English. Karamihan nasa Tokyo pa. Pero pag sa ibang area ng Japan, wala ka talaga makakausap na marunong mag-English. Maliban lang sa Tokyo kasi doon talaga pinaka-city. Ang utos talaga dito ni Nihongo. So kapag hindi mo naintindihan, huwag ka mag-yes, huwag ka mag-hype, wakarimashita. Tapos pagdating ng actual na nakita na hindi mo naman ginagawa yung inutos niya, doon kayo magkakaproblema. Kakausapin niya, pag hindi mo naintindihan, sabihin mo. Alam nyo guys, payo ko na sa inyo, kapag hindi nyo naintindihan yung Nihongo, magsabi kayo na hindi nyo alam. Kasi ako, di ba, doon sa Pilipinas, nag-a-apply ako, nakalagay sa resume ko, mekaniko ako. Pero nung pagdating ko dito, dahil hindi naman broad yung knowledge ko pagdating sa car mechanic, dumating ako dito, tinanong ako, marunong ka ba mag-overhaul, engine overhaul, timing belt. Sabi ko, hindi ako marunong, pero biruin mo, dito ako natuto. Kasi mahirap pa yung nagtuturo sa akin dahil ang language na gamit is Nihongo, Japanese language, di ba? May language barrier na kaagad. Pero sa awa naman ng Diyos, natutunan ko. Marunong ako mag-timing belt, marunong ako mag-engine overhaul. Ganun katyaga magturo ang mga Japanese. Basta sabihin mo lang, pag hindi mo naintindihan yung sinabi nila, okay, instruction, magno. Pasensya na, hindi ko naintindihan. Huwag ka mag-yes na, warimashita. Tapos pag actual na, mali pala yung ginawa ko. Doon na magkakaproblema, magagalit sila. So, yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung video ko. At maraming salamat sa paglaan ng ilang minuto na panonood. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And then, i-click ang bell notification para updated kayo sa mga paparating ko pang video. Naway nakatulong to. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.